Ilang linggo nang binobomba ng Ukraine ang mga pasilidad ng pagpipino ng langis ng Russia gamit ang long-range drone strike. Dahil sa sunod-sunod na pag-atake, hanggang 20% ng kapasidad ng pagpipino ng Russia ay naapektuhan at nagsara. Huwag mong isipin na pinapabayaan ng Ukraine ang ibang target para atakihin lang ang langis. Tinatamaan din nila ang gas pipeline. Noong Setyembre, 8 nagtagumpay ang Ukraine sa 3 sunod na pag-atake sa mga gas pipeline ng Russia. Nagpapatuloy ang matagumpay na blitz ng Ukraine at napuputol ang pangunahing ugat ng digmaan ng Russia dahil sa mga bagong atake. Noong Setyembre 9, iniulat ng Kiev Post na may mga pagsabog sa lungsod ng Penza, Russia, mga 300 at 88 milya timog silangan ng Moscow. Isang araw bago nito, ayon sa source mula sa intelihensya ng Ukraine, 4 sa mga pagsabog ay nangyari sa Zelezhnodorozhny district ng Penza. Matatagpuan din doon ang 2 pangunahing linya ng gas na maaring magdala ng hanggang 2 milyong bariles ng gas kada araw. Karamihan ay napupunta sa ibang bansa dahil ginagamit ni Putin ang gas para pondohan ang pananakop sa Ukraine. Hindi pa nakontento sa pagsira sa 2 pangunahing pipeline pa na ito, tinarget din ng Ukraine ang 2 mas maliit na pipeline sa Penza na ginagamit para maghatid ng gas sa mga lokal na gumagamit. Makikita natin dito ang 2 atake sa isang bagsak. Sinira ng Ukraine ang mga pipeline na ginagamit ng Russia para mag-export ng gas nito. Pati na rin ang mga pipeline na nagpapainit sa mga bahay ng mga mamamayan ng Penza. Hindi aksidente ang pag-atake habang papasok ang taglagas at lumalamig na. Alam ng Ukraine na tataas na ang demand sa gas ng Russia. Ginagawa nito ang lahat para matiyak na hindi makinabang si Putin sa isa sa pinakamahalagang yaman ng bansa. Siyempre, ginagawa ng Russia ang nakasanayan nitong gawin tuwing nagtatagumpay ang Ukraine sa kanilang mga pag-atake. Tinatanggi nito ang lahat ng bagay. Nakakagulat, hindi idinahilan ng Russia na drone debris ang sanhi ng mga pagsabog na narinig ng mga taga-Penza noong Setyembre 8. Ipinapakita nito na sobrang lakas ng pagsabog kaya alam ng Russia na walang maniniwala sa karaniwan nitong paliwanag tungkol sa debris. Naglabas ang lokal na awtoridad ng Penza ng katawa-tawang paliwanag para pagtakpan ang malalakas na pagsabog na narinig ng mga tao. Ito raw ay mga planadong ehersisyo lang. Iniulat ng Kiev Post na naging aktibo ang lokal na media sa Penza ilang oras matapos ang pag-atake ng Ukraine at pinayuhan ang mga tao sa lungsod na huwag mag-alala. Ayon sa media sa Penza, hindi sumasabog sa apoy ang gas pipeline dahil sa mga drone ng Ukraine. Ang naririnig nila ay mga planadong ehersisyo ng emergency at security services. Kailangan lang manatiling kalmado ang lahat. Huwag pansinin ang anumang naririnig nila. At siguradong huwag bigyang pansin ang anumang video o ulat na makikita nila sa social media. Ayon sa Kiev Independent, naganap ang mga pagsabog sa Penza bandang 4:00 ng madaling araw. Gusto ng Russia na paniwalain ang mga tao na may planong ehersisyo ang kanilang emergency at security services. Isang ehersisyo na may ilang malalakas na pagsabog sa madaling araw. Ano ang mas posible? Isang planadong ehersisyo o ayon sa intelligence source sa Kiev Independent, isang pag-atake sa mga gas pipeline na nagsusuplay sa pasilidad militar na sangkot sa digmaan laban sa Ukraine. Maaaring napanatili pa sana ng Russia ang kaunting kredibilidad sa kanilang mahinang palusot kung hindi dahil sa katotohanang hindi lang gas pipeline ng Penza ang tinamaan ng Ukraine noong Setyembre 8. 3 oras bago ito, tinamaan din ng Ukrainian drones ang isang pipeline sa Saratov region sa Russia. Ayon sa Kiev Post, tinamaan ng Ukraine ang Kurbyshev-Lysychansk drunk oil pipeline na may kapasidad na 82 milyong tonelada bawat taon. Ginagamit ito para magbigay gasolina sa mga puwersang sumasakop ng Russia. Sa loob ng Ukraine, sinubukan ng Russia na gamitin ang mga planadong ehersisyo upang bigyang katwiran ang nasabing pag-atake. Pero siguradong walang naniniwala sa palusot na, yan, kahit sa loob ng Russia. Ayon sa Kiev Independent, pansamantalang ipinagbawal ang mga flight sa Saratov Airport dahil sa banta ng drone attacks noong Setyembre 9. Iyan ay kakaibang tugon sa tila planadong ehersisyo na gustong ipaniwala ng Russia sa mga tao. Isinara nila ang buong paliparan na posibleng nagdulot ng pagkalugi ng libo-libo, kung hindi man milyon-milyong dolyar sa mga airline. Maari rin silang mag-ehersisyo na kunwari nagmamadali ang emergency services sa pagsabog ng mahalagang oil pipeline. Mukhang imposible namang mangyari iyon. Tinamaan ulit ng Ukraine ang energy infrastructure ng Russia.
Malamang gamit ang long-range drones. Hindi gumana o sadyang wala ang air defenses ng Russia sa mga lugar na tinamaan ng Ukraine. Ang mga emergency services na sinasabing kasali sa ehersisyo ay aktwal na abala sa paglaban sa mga sunog dulot ng pag-atake ng Ukraine. Hindi ito unang beses na nangyari sa mga gas at oil pipeline ng Russia nitong mga nakaraang buwan. Noong Agosto 13, tinarget ng Ukraine ang isa pang bahagi ng fossil fuel pipeline ng Russia gamit ang kamikaze drone strike sa Druzhba pipeline. Hindi na kinailangang lumayo ng mga drone ng Ukraine dahil tinarget nila ang Bryansk region ng Russia, na 25 milya lang mula sa Ukraine. Nagresulta ang atake sa malaking sunog at pagkaantala ng pipeline sa Onechha Oil Pumping Station. Ang istasyon ang pinakamalaking hub sa buong 5,572 milyang Druzhba pipeline network. Ayon sa Kiev Post, malinaw kung bakit tinarget ng Ukraine ang Onechha Station. Patumbahin mo ang pumping station, titigil ito. Hindi na dadaloy ang Druzhba oil sa Ukraine, na posibleng gamitin ng Russian soldiers sa kanilang mekanisadong pag-atake. Mabilis na lumipas ang panahon hanggang Agosto 26 at muling ginawa ito ng Ukraine. Nagpasimula ng sunog ang drone ng Ukraine sa Ryazan-Moscow oil pipeline, ayon sa Kiev Independent. Ang pipeline na ito ay nagdadala ng produktong petrolyo sa kabisera ng Russia. At ang operator nito ay nagsusupply din ng gasolina sa militar ng Russia. Ang pag-atake ng Ukraine ay nagdulot ng kakulangan ng produkto sa mga gasoline station sa Moscow, kaya't may ilang residente na hindi nakabili ng gasolina. Kung ang pag-atake noong Agosto 26 ay nagresulta rin na hindi makarating sa destinasyon ang gasolina na para sana sa mga frontline, isa na iyong magandang dagdag na benepisyo. 3 pag-atake sa loob ng isang buwan. Lahat ay tinarget ang mga pipeline ng gas o langis na nagsusupply sa Russia, militar at mga international na customer. May malinaw na pattern ng mga pag-atake dito na patuloy itinatanggi ng Russia. Ipinapakita nito na mas marami pang paraan ang Ukraine para saktan ang Russia bukod sa pagdulot ng malalaking casualty na lumampas na sa 10 milyon. At habang patuloy ang labanan, tinatamaan ng Ukraine ang Russia sa bulsa nito, inaalis nito ang kalamangan ni Putin. Dahil sa mga pag-ataking ito, naibalik ng Ukraine ang digmaan sa mga Ruso ng tuso. Hindi ito nangangailangan ng sibilyang biktima ngunit nagdudulot ng abala sa Russia para mapilitan si Putin. Layunin ng Ukraine, napigilan ang Russia na magbenta ng langis at gas sa ibang bansa kasama ang pinansyal na epekto ng mga pag-atake sa pipeline. Madali lang, walang kikitain ng Russia kung wala itong maibebentang produkto. Nagiging mabenta ang langis at gas ng Russia dahil sa mga pipeline, dahil pinapayagan nitong maihatid ito sa iba't ibang panig ng mundo. Direkta man sa mga bansang customer o sa mga pantalan kung saan nagpapadala ng mga barko ang Russia, mula sa shadow fleet na puno ng fossil fuels hanggang sa mga mamimili nito. Putulin ang ugat, dudugo ka. Ayon sa Russia Dry Energy Newsbeat, nabawasan ang export ng Russia mula nang simulan ni Putin ang pananakop sa Ukraine. Base sa ulat tungkol sa pag-atake sa pipeline ng Ukraine noong Setyembre 8. Ayon sa ulat, mula 2,021 hanggang 2,025 bababa ng halos dolyar, 47 bilyon ang kita at 14% ang ibinaba ng demand mula Europa. Kahit saan tingnan, hindi maganda ang kalagayan ng sektor ng langis at gas ng Russia. Noong Pebrero, sinabi ng Oxford Institute for Energy Studies na halos 30% ng kita ng federal na budget ng Russia ay galing sa industriya ng langis at gas. Karamihan ng perang iyon ay para sa militar. Mas mahalaga ang langis dito dahil 85% ng budget ng Russia ay galing sa buwis sa langis, samantalang 15% lang sa buwis sa gas. Gayunpaman, ang dalawang produktong ito ay inaasahang bubuo ng isang makapangyarihang kombinasyon na nagbibigay ng bilyon-bilyong dolyar sa pondo ng digmaan ng Russia bawat taon. Noong 2024, maayos pa rin ang industriya ng langis at gas ng Russia. Sabi ng Oxford Institute for Energy Studies, kumita ang Russia ng 111 trilyong rubles o dolyar, 1,203 bilyon mula sa langis at gas. Ayon sa institute, ang kita ay ikalawa sa pinakamataas sa 7 taon, na
Nagpapakita na hindi epektibo ang mga parusa sa produktong ito at patuloy na nagtatrabaho ang shadow fleet ng Russia para maghatid ng mas maraming langis at gas sa mga customer. Iba ang sitwasyon ng Russia ngayong 2025 dahil patuloy na bumababa ang kita nila sa langis at gas. Noong 3 Abril iniulat ng Moscow Times na noong Marso 2025 bumaba ng 17% ang kita ng Russia sa langis at gas kumpara sa Marso 2024. Dahil sa 17% na pagbaba, 27 bilyong mas kaunting buwis ang nakolekta ng pamahalaan ng Russia dahil sa mga parusa, diskwento sa langis at pagbagsak ng ruble na matinding nakaapekto sa bansa. Pagkalipas ng ilang buwan, hindi pa rin bumuti ang lagay ng Russia. Noong Agosto 5, iniulat ng Moscow Times na bumagsak ang kita mula sa langis at gas sa ikatlong sunod-sunod na buwan. Ibig sabihin ay nagkaroon ng pagbaba noong Mayo, Hunyo at Hulyo. Ayon sa Ministeryo ng Pananalapi ng Russia, ang problema ay dulot ng mababang presyo ng langis at malakas na ruble. Noong Hulyo, nakalikom ang gobyerno ng Russia ng $900, 84 bilyon mula sa buwis, 28% mas mababa kumpara noong parehong buwan ng 2024. Pinakamalaking naapektuhan ang mga kita mula sa gas dahil bumagsak ito ng 53% kumpara noong nakaraang taon. Kasabay ng pag-anunsyo ng kumpanyang enerhiya ng Russia na si Gazprom ng pinakamababang volume ng export nito sa Europa mula pa noong unang bahagi ng dekada 1970. Dahil sa patuloy na pagbagsak ng kita, binago ng Ministry of Finance ng Russia ang kanilang projection para sa 2025. Bago magsimula ang taon, inaasahan ng ministeryo na tatanggap ang Russia ng 13,675 bilyon mula sa langis at gas. Ngayon, ang inaasahang halaga ay $104 bilyon na halos 25% na mas mababa kaysa sa naunang projection. Sa ganitong sitwasyon, nagkakaroon ng pag-atake ang Ukraine sa mga pipeline. Ang ilan sa mga pipeline na iyon ang responsable sa pagdadala ng langis at gas na ibinebenta ng Russia. Kaya't lohikal at, ayon sa iba, malinaw na target ng Ukraine ang mga ito. Malayo na ang kita ng Russia sa inaasahan mula sa langis at gas. Ang pagsira sa mga pipeline ay nangangahulugang tinatanggalan ito ng supply sa panahong kailangan nitong magbenta ng mas marami hanggat maaari. Nasunog na ang ilang langis at gas dahil sa pag-atake noong Setyembre 8 at mga nauna pa. Mas malala pa, ang pinsalang dulot sa mga pipeline ng Rusya ay kailangang ayusin na nangangailangan ng pera at oras na hindi kayang gastusin ng Rusya. Kung kailangang magbenta ng mas maraming langis at gas, mahalagang maputol ang daloy ng pera. Nagsisimula ng makita ang mga senyales ng ekonomiyang paghihirap sa Rusya. Noong Setyembre 2025 matatag ang ekonomiya ng Rusya pero may palatandaan ng paghihirap. Lumago ng 11% ang gross domestic product sa ikalawang kwarter 2025 kumpara sa nakaraang taon. Mas mababa kaysa 40% sa Q2 2024. Ang paglago ngayong Mayo ay nasa 12% at ang forecast para sa taon ay binaba sa 15% mula 25% dahil sa mataas na interest rates na humahadlang sa pangungutang. Ayon sa Energy Newsbeat, lumalago pa rin ang ekonomiya ng Rusya ngunit mas mabagal kaysa noong 2024 dahil sa mga pag-atake ng Ukraine, tumataas ang presyon. Hindi mangyayari ang paglago kapag ang mga pipeline na nagdadala ng dalawa sa pinakamahalagang produkto mo ay nasisira tuwing ilang linggo. Tinatamaan ng Ukraine ang Russia sa bulsa dahil sa pag-atake sa oil at gas pipeline. At may isa pa itong mahalagang epekto. Inaalis nito ang isa sa pinakamakapangyarihang gamit ng Russia sa pamimilit. Noong Agosto 2024 naglabas ang energy policy ng artikulo ni Martin Larish na itinuturo niya. Sinubukan ng Russia, ngunit sa huli ay nabigo. Nagawing sandata ang gas na kanilang ibinibigay sa European Union. Inakala ni Putin na mapipilitan ang Europa na umasa sa gas ng Russia sa matagalang panahon. Kahit gaano pa karaming parusa ang ipataw ng European Union laban sa Russia at mga kumpanya ng enerhiya nito. Magkakaroon ng kalamangan si Putin sa paggamit ng gas bilang sandata dahil maaari niyang bantaan ang European Union na putulin ng gas kung sobra ang suporta nila sa Ukraine.
Hindi ito pinayagan ng European Union, kaya agad silang umiwas sa gas ng Russia kasabay ng pag-atake ni Putin sa Ukraine. Dahil dito, nawalan ng kalamangan ang Russia dahil di ito makagawa ng bagong merkado. Walang ibang pagpipilian kundi European Union at China sa pipeline gas export. Ayon kay Lurish, kukonti lang ang option nito para paunlarin ang liquefied natural gas exports dahil kulang ito sa teknolohiya para magtayo or palawakin ang liquefied natural gas terminal. Mas naunang tinalakay ng The Guardian sa kanilang papel ang paggamit ng enerhiya bilang sandata na tinawag nilang gas blackmail kaysa kay Lurish. Noong Hulyo 2022 sinabi ng energy correspondent na si Alex Lawson na pinutol ng state-owned Gazprom ang Nordic Stream Isa pipeline na nagsusupply sa Europa para sa maintenance. Nangyari ang pagputol na ito noong ang pipeline ay nagbibigay na lamang ng mas mababa sa 40% ng kapasidad nito. May tanong kung bubuksan pa ng Russia ang gas supply na gusto ni Putin bilang panangga o leverage. Kayang gamitin ng Russia ang gas at langis bilang sandata laban sa Europa sa simpleng pagputol ng supply. Dahil dito, napilitan si Ben Van Beurden, Chief Executive Officer ng Shell, na amining kayang gawing sandata ni Putin ang supply. Siyempre, parang sinasaktan din ng Russia ang sarili sa maagang pagputol ng gas supply. Tulad ng napag-usapan, kailangan ng Kremlin ng mas maraming pera para sa digmaan. Pero tandaan natin na ginagawa ng Russia ang mga hakbang na ito noong Hulyo 2022. Noon, kumpiyansa si Putin na matatapos agad ang digmaan sa Ukraine kahit hindi niya ito nakuha sa ilang araw na inaasahan niya. 3.5 taon na ang digmaan sa Ukraine at hindi na ginagamit ni Putin bilang sandata ang supply ng gas. Mas lalong lumayo ang European Union sa gas ng Russia. Noong Hunyo, nagpanukala ang European Commission ng batas para tuluyang itigil ang pag-angkat ng gas at langis mula Russia bago matapos ang 2027. Kung itutuloy ng European Union ang plano, mawawala kay Putin ang benta niya sa Europa. Walang gaanong magagawa ang European Union para pigilan ang Russia na ibenta ang langis at gas sa mga bansang tulad ng China. Diyan pumapasok ang pag-atake ng Ukraine sa pipeline. Kung sa 2027 ay tuluyang hindi na aasa ang European Union sa langis at gas ng Russia, magagawa na nito lahat sa larangang ito. Kung magpatuloy ang pag-atake ng Ukraine sa mga pipeline, mahihirapan ang Russia na ibenta ang yaman nito sa ilang natitirang bansang bumibili pa nito. Ginamit ni Putin ang langis at gas ng Russia bilang sandata, pero nagamit ito ng Ukraine laban sa kanya. Ngayon, ginagamit ng Ukraine ang bawat pagkakataon para pilitin ang Russia na hindi mapagkatiwala ang supplier. Hindi nito mapipigilan ang mga tulad ng China na bumili ng langis at gas mula sa Russia, pero maaari itong magdulot ng pagkadismaya sa mga customer ng Russia na posibleng magpilit sa Russia na magbenta ng mas mura, na siyang bumabalik sa mga usapin ng kita na nabanggit natin kanina. Leverage. Anong leverage? Halos wala ng leverage ang Russia dahil sa kombinasyon ng malalalim na pag-atake ng Ukraine at ang kabiguan ng European Union na sumuko sa paggamit ng Russia ng enerhiya bilang sandata. Unti-unting nababawasan ng gas at langis ng Russia dahil sa mga pag-atake ng Ukraine sa pipeline at oil refinery. Dito tayo nauwi sa malaking yung dulot ng Ukraine dahil sa ganitong pag-atake. Maaaring natatandaan mo na nabanggit namin kung paano tinarget ng Ukraine ang mga lokal na pipeline sa Pensa, pati na rin ang mga pipeline na nagsisilbi sa mga international na customer ng Russia. May dahilan sa likod ng ganitong paraan. Bukod sa pag-alis ng energy-based na leverage ng Russia sa ibang bansa at pag-agaw ng kinakailangang kita ng bansa, gusto ng Ukraine na lumikha ng mas matinding pressure kay Putin sa loob ng kanilang bansa. Umepekto na ang kanilang paran. Napag-usapan na natin dati ang kakulangan ng gasolina sa Russia at ang epekto nito sa aming video. Huminto ang Russia, epektibo ang mga parusa ng Ukraine, pero kadalasan hindi napapansin ang epekto ng mga pag-atake ng Ukraine sa mga pipeline sa loob ng Russia. Noong Setyembre 4 iniulat ng Kiev Independent na inamin ni Putin sa Eastern Economic Forum sa Vladivostok na may kakulangan ng gas ang Russia.
Sabi ni Putin, may mga palatandaan na ng kakulangan sa malayong silangan ng Russia dahil tumaas ang demand. Hindi man niya sinabi ang dahilan ng kakulangan. Malinaw naman ito. Ang mga pag-atake ng Ukraine laban sa gas ng Russia, tulad ng salangis, ay nangangahulugan na wala ng sapat na supply ang Russia para matugunan ang pangangailangan sa loob ng bansa. Nakakatuwa, hindi dapat mangyari ang mga kakulangan ayon sa Ministry of Energy ng Russia. Ayon dito, may 634 trilyong cubic meters ng gas reserve ang Russia na maaring tumagal ng 50 hanggang 100 taon depende sa source. Walang silbi ang mga reserba kung hindi maabot o kung nasabugan ang mga pipeline na magdadala ng gas sa buong Russia. Ang totoo, kulang ang gas at langis ng Russia para sa lahat. Kasabay ng ibang issue, nagdudulot ito ng problema sa maraming lungsod. Sabi ni Andrei Soldatov, isang Russian journalist sa labas ng bansa, sa Channel 4 United Kingdom tungkol sa kasalukuyang nararamdaman sa Russia. Maraming lungsod sa Russia ang nakararanas ngayon ng depresyon. Pagod na ang mga tao sa digmaan at malaki ang epekto ng drone attacks sa usapan tungkol dito. Ayon kay Soldatov, ayon sa mamamahayag sa ibang bansa, nagawang baliwalain ng mga tao sa Russia ang digmaan ni Putin bago dumating ang long-range na drone. Ngayon, winawasak ng mga drone ang infrastruktura ng enerhiya, pati na ang presensya at dulot nilang problema sa mga lungsod ng Russia kahit saan, mula sa mga gasolinahan hanggang sa mga sistema ng pagpainit sa loob ng mga bahay. Lahat ay nagdudulot ng pakiramdam ng depresyon na binanggit ni Soldatov. Gaano katagal bago ang depression ay mauwi sa galit kay Putin? Hindi masasagot ang tanong na yan, pero patuloy ang presyo ng Ukraine. Habang nararanasan ng mga Russian civilian at sundalo ang epekto ng digmaan, mas malamang na hilingin nilang itigil ito. Hanggang mangyari yon, pinakamalaking talo ang mga sundalong Russia sa mga atake ng Ukraine sa oil at gas pipeline. Sila ang lumalaban para sa militar na nauubusan na ng pondo para sa kanilang opensiba. Patuloy ang utos sa sundalong Russian na lumaban. Habang si Putin ay nababawasan ng energy-related na leverage at tuloy-tuloy pa rin ang Ukraine. Ngayong araw, nag-ulat kami ng pag-atake sa gas at oil pipeline noong Setyembre 8. Posibleng mag-ulat kami ng katulad na pangyayari sa mga susunod na linggo. Habang umaabante ang Ukraine, kailangan ding isipin ng Russia ang mga atake sa sarili nitong teritoryo at ang posibleng pagbaligtad ng digmaan laban sa kanila. Gamit na ng Ukraine ang Hell missile para pabagsakin ang mga punong himpilan ng Russia. Panoorin ang aming video at mag-subscribe sa The Military Show para sa updates sa mga bagong pag-atake ng Ukraine sa enerhiya ng Russia. At maraming salamat, gaya ng dati, sa panonood.